Trabaho lang po pero hinahalikan ninyo? May ganun po ba? Ang ibig sabihin po ba nun ay playboy kayo? Hindi ako playboy. Dapat lang po, Dok. Mga gwapo lang po kasi ang pwedeng maging playboy. So are you saying na hindi ako kagwapuhan? Ang totoo po? Opo. What the? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Janio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Malubhang sakit ang anak ko. Ang sabi ng dati niyang doktor, kailangan niyang mailipat sa mas malaking ospital. Kaya ako siya dinala dito. Mahina namang tumawa si Rafael, na para bang nang aasar pa ito. Is that your karma? Huh? Maybe that really is your karma. And it serves you right. Nakangisi pa rin na sabi nito. Alam ni Katerina na galit sa kanya si Rafael dahil sa nangyari sa kanila noon. Ngunit hindi pa rin niya inaasahan na marinig ang lahat ng yon mula sa bibig nito. Hindi niya lubos akalain na magagawa ni Rafael na matuwa dahil sa lahat ng mga nangyari sa kanya ngayon, sa kanilang dalawa ng anak niya, na anak din ito. Dahil sa sinabi ni Rafael ay hindi na naman napigilan ni Katerina ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Mama, umiiyak ka po ba? Tanong ni Andy na lagi nasasaksihan ang bawat pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Hindi anak, ayos lang ako. Sagot niya sabay pilit na ngumiti. Ramdam ni Katerina ang pagtingin ni Andy sa kanya habang mainaayos ang mga gamit nila. Sa totoo lang, hindi naman talaga mahalaga ang inaayos niya sa ngayon. Ginagawa niya lang ito para mapigilan ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Nang bahagya ng kumalma, pumunta na siya sa tabi ng kanyang anak na nasa kama. Mama, may tanong po ako sa inyo. Ano yan, anak? May pag-aalangan pa sa mukha ni Andy. Si Doc Rafael po ba ang aking ama? Ha? Bago niyo po sinunog ang mga litrato ninyo noon, kasama sa isang box sa sinunog niyo rin po. Nakita ko po roon ang litrato ng isang lalaki na kasama ninyo. At na makita ako si Doc Rafael kanina, napagtanto ko po na kamukha niya yung lalaki nasa litrato. Kung hindi po ako nagkakamali, siya po ang aking ama. Tama po ba? Hindi naman agad nakasagot si Katerina dahil hindi pa tuluyan na proseso sa isipan niya ang tanong ng anak. Nawala sa isipan niya na sobrang matalinong bata nga pala si Andy, kaya't lahat ng bagay ay napapansin nito. Tumango naman si Katerina. Oo anak, siya nga ang iyong ama. Ang akala niya ay iiyak si Andy dahil matagal na nitong hinahanap ang ama. Ngunit sa halip ay nananatili itong kalmado. Walang ibang emosyon sa mukha. Galit po ba siya sa'yo? Tanong ni Andy. Hindi. Siya po bang dahilan kung bakit kayo umiiyak? Tama po ba? Muli nagsalita si Andy. Kaya't nabuto lang dapat sanang sasabihin ni Katerina. Oo. Pero natuwa lamang ako dahil muli kami nakita. Hindi po ako naniniwala, Mama. At kung hindi po ako nagkakamali, tama po akong galit nga siya sa inyo. Wika ni Andy kaya't wala namang nasabi si Katerina. Hindi niya po alam ang tungkol sa akin, tama po ba? Hindi ko pa masabi sa kanya ang tungkol sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Naghahanap lang ako ng pagkakataon para masabi ko sa kanya. Sagot naman ni Katerina. Naiintindihan ko po, Mama. Sagot ni Andy at ngumiti pa sa kanya. Huwag ka na pong malungkot. Ayos lang naman po sa akin na hindi niya alam na anak niya ako. Kung hindi ka pa handa na sabihin sa kanya ang tungkol sa akin, makakapaghinday naman po ako kahit ganong katagal. Isa pa, hindi rin naman po ako sigurado kung magagawa niyang tanggapin ako. Huwag ka magsalita ng ganyan, anak. Alam at ramdam ko na matatanggap ka rin ng papa mo. Sadyang hindi pa niya alam ang tungkol sa'yo. Kaya't iba pa ang pakikitungo niya sa'yo. Ngumiti naman si Andy sa kanya. Kung yun man po ang dahilan ni Papa, nauunawaan ko po yun. Mama, isa pa, sapat naman na po sa akin na makita siya ng aking mga mata.
Hindi niya naman kailangan pang malaman tungkol sa akin. Kung ang ibig sabihin nun ay ikaw ang masasaktan. Kaya huwag niyo na munang sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa akin. Alam kong hindi ka pa po handa. Makakapaghintay naman po ako kahit ganun po pa katagal. Salamat anak. Ngumiti lamang sa kanya si Auntie bago siya niyakap ng mahigpit at sa bisig ng kanyang anak ay walang tigil sa pagtulo ang luha sa mga mata niya. Nagkataon pa na si Rafael ang naka-assign na doktor ng anak niya, kaya't madalas din ang pagkikita ng mag-ama. Madalas ding mag-cruise ang landas nila ni Rafael, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang labis sa pagkamuhi, na kahit tingnan man lang ay hindi nito magawa. Alam mo po, Mama, hindi ko alam kung anong dahilan at bakit po may galit sa'yo si Papa. Kayong mabuting tao naman po kayo. Siya pa nga po itong may pagkukulang sa atin dahil hindi niya malang alam na anak niya ako. Sabi ni Andy na makalabas na ng silid si Rafael. Marahil ay napansin ng anak niya ang sama ng tingin sa kanya ni Rafael kaya't nasabi niya iyon. Ganun lang talagang ekspresyon ng mukha niya, anak. Hindi naman yung galit sa akin. Sabi ni Katerina. Isa pa, may karapatan naman siya magalit sa akin dahil may kasalanan din naman talaga ako nagawa sa kanya noon. Hindi pa rin po sapat na dahilan yun, Mama. May mga problema naman po na nadadaan sa maayos na usapan, hindi po ba? Pero wag ka pong mag-alala, Mama. Ako na pong bahala kay Papa. Sisiguraduhin ko po na magiging mabait ulit siya sa atin. Sabi ni Katerina sa anak na hinayaan na lang si Rafael pero may ibang plano pala si Andy. Inabangan si Katerina si Rafael kahit gabi-gabi na para pakiusapan nito na maging maayos ang pakikitungo nito sa kanya kapag nasa harap sila ng anak niya. Ayaw niya makita ni Andy na talagang kinasusuklaman siya ni Rafael. Hindi niya alam kung ilang oras na siya naghihintay. Nananatili siyang matyaga na nakatayo doon hanggang sa makita niya si Rafael. Nakasuot ito ng lab gown at may nakasabit na stethoscope sa leeg. Doc! Humarang siya sa daanan nito at malamig siyang tinignan ni Rafael. Pwede ba tayo mag-usap? Para saan pa? Wala na tayong dapat pag-usapan, Katerina. Malamig na sagot naman ito at nilagpasan siya. Hindi mo lang nito hinintay kung ano ang sasabihin niya. Sinundan niya na lang ng tingin si Rafael na naglalakad palayo at napapuntong hininga. Mukhang kailangan niya talagang magtiis sa pakikitungo nito sa kanya dahil wala siyang sapat na pera para ilipat pa si Andy sa ibang ospital. Maaga pang umalis si Katerina para magtinda sa palengke. Kaya pagdating ni Doc Rafael sa kwarto na tinutuluyan ng mag-ina, si Andy na lamang naabutan ng doktor roon. Sabi ni Andy kay Rafael, umalis na ang ina nito para magtrabaho. Anong pangalan niyo, Doc? Tanong ni Andy sa doktor. Rafael, ang tipid na tugon naman ng doktor. Ano pong apelido mo? Roncesvalles. Ang ganda po pala ng pangalan niyo, Doc. Sana ganun din ang ugali ninyo. Sabi ni Andy, na ikinakulot naman ang noon ni Rafael. Huwag po kayo magalit, doktor ha. Sa totoo lang, tingin ko po kasi masungit kayo. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Iyon ang pinakaunang beses na may nag-real talk kay Rafael tungkol sa ugali niya. At talaga nagagaling pa ito sa isa sa mga pasyente niya na isang bata. Sa sumunod na gabi, naisipan ni Katerina na isama ang anak sa labas dahil alam niyang naiinip na ito sa loob ng kwarto. Mama, hindi po ba si Doc yun? Tanong ni Andy kaya sinundan ng tingin ang tinutukoy nito. Natigilan siya sa nakita. Kitang-kita ng mga mata niya na si Rafael ay may kahalikang isang nurse sa loob ng elevator. Nung magsasara na ang elevator, nag-angat ito ng tingin sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At hindi naman mawari ni Katerina kung namamalikmata lamang siya o talagang ngumiti si Rafael. Para bang natutuwa na nakita niya ang kanilang ginagawa. May girlfriend na pala ang papa ko, Mama. Sabi ni Andy. Nakitang-kita rin ang lungkot sa mga mata dahil sa nakita. Siguro, pero huwag ka na malungkot. Maging masaya ka na lang para sa papa mo, okay? Bagaman nalulungkot pa rin ay tumango si Andy. Noong mag-aya na itong bumalik sa kwarto ay sumunod naman siya. May anak ka na po ba, Doc? Tanong ni Andy kay Rafael.
na may hawak na maliit na bote na may nakatusok ang karayom ng hawak nitong pang-injection. No? May asawa ka na? Tanong muli ni Andy. Wala. Girlfriend? Wala rin? Kunot noon na nag-angat ng tingin si Rafael. Bakit mo ba tinatanong? Wala naman po, curious lang ako. Akala ko po kasi nobya mo yung nurse. Mas lalong naglukot ang noo ni Rafael. Sinong nurse? Yung kasama mo sa loob ng elevator. Natigil si Rafael at nagtataka. Tiningnan ng batang babae na may inosenteng mga mata na nakatingin sa kanya. You saw us? Opo, nakita po namin kayo ni Mama. Ang sabi po sa akin ni Mama, girlfriend niyo raw po yung nurse na yun kaya niyo ginagawa mga ganong bagay kahit nasa oras kayo ng trabaho. Ang mga magkasintahan lamang daw po kasi ang gumagawa ng mga ganong bagay. You're still too young. Paano mo nalaman ang lahat tungkol sa ganyan? Ang sabi po ng aking ina at mga naging guru ko noon, matalinong bata raw po ako. Is that so? Ngumiti at tumango naman si Andy. Nanatili naman ang pagiging inosente sa itsura nito. Opo. Hindi ko girlfriend ng nurse na yon. Kung ganun ay kaano-ano mo po siya? Workmate? Katrabaho lang po pero hinahalikan ninyo? May ganun po ba? Kunot noong tanong naman ni Andy sa ama. Ang ibig sabihin po ba nun ay playboy kayo? Hindi ako playboy. Dapat lang po, Doc. Inosenteng umiti si Andy sa ama. Mga gwapo lang po kasi ang pwedeng maging playboy. What? Sabi po kasi ng ninong Archie ko, kung hindi naman po kayo kagapuhan, sa ugali na lang po kayo bumawi. Are you saying that hindi ako kagapuhan? Ang totoo po? Opo. What the? Hindi naman makapaniwala ang sabi ni Rafael. Ngunit si Andy ay nakangiti lang sa kanya. Hindi po ba gusto niyo ang honest na sagot, Doc? Kaya dapat po, sa ugali ka po bumawi. Tigilan niyo po ang pagiging playboy. Hindi po kasi bagay sa inyo. At halos malaglag nga ang panga ni Rafael dahil sa sinabi ng batang ito. Buong buhay niya, ngayon lamang siya nasabihan ng pangit. At mula pa mismo sa bibig ng isang batang malaanghelang itsura. At anak pa ng ex-girlfriend niya. Doc, may nagkakagusto rin po ba sa inyo? Maya-maya pa ay nagtanong ulit si Andy. Yes, meron. Talaga po? Tila hindi naman makapaniwala ang bata sa sagot niya. May nagkamali pa rin pong magkagusto sa inyo, Doc? Yeah. Ang galing naman po. Siguro po dahil sa mapera kayo kaya nagkakagusto sila sa inyo, no? Huh? Halos hindi naman alam ni Rafael kung paano tutugon sa sinabi ng batang ito. Pinamumukha talaga nito sa kanya na hindi siya kagwapuhan. Ang mama ko po, marami po nagkakagusto sa kanya kahit mahirap lang kami kasi maganda po siya. Alam niyo po, sobrang dami niyang binaste dahil ayaw po ng mama ko sa kanila. Kayo po ba, doktor? Lahat po ba na nagkakagusto sa inyo pinapatulan niyo rin po? At lumabas na si Rafael sa silid. Nagdududa sa sariling itsura at nagtatanong sa sarili kung talaga bang pangit siya. Batay sa mga sinasabi ng anak ng dati niyang nobya na si Katerina. Samantalang si Andy naman ay natakpan ng sariling bibig at pinipigilan pa ang pagtawa. Kanina pa habang kasama ang ama niyang doktor sa silid, gustong-gusto ni Andy na tumawa dahil sa reaksyon ng kanyang ama sa mga sinasabi niya. Aaminin ni Andy na hindi naman talaga totoo ang lahat ng sinabi niya kanina. Gusto lamang niya na matauhan ng ama para ma-realize nito na hindi tama ang ginagawa nito. Lalo't hindi naman pala ito girlfriend o kahit na ano ang nurse na nakahalikan sa elevator. At ang makita ang ganitong reaksyon ng kanyang ama ay dahilan para matawan ng labis si Andy. Nurse Cheng, tinawag ni Rafael ang nakasalubong na nurse. Bakit po, Doc? I have a question. Kailangan ko ng honest na sagot. Napataas ang bahagya ang kilay ng nurse. Ano po yun, Doc? Pangit ba ako? Po? Gulat na nagtataka nito sempet. Hindi po, Doc. Sobrang gwapo niyo nga po eh. Really? Nagsasabi ka ba ng totoo?
Naguluhan na tumango naman ang nurse. Opo, Doc. Tumango naman si Rafael. Okay, thank you. Tumuloy na siya sa paglalakad at nang may nakasalubong din na doktor, ay pinigilan niya ito para magtanong ulit. Doktora? Yes, bakit, Doc? Pangit ba ako? Huh? Ano bang klaseng tanong yan? Just answer it. Honestly. Nagtaka man ay umiling si Doc Kyla. Hindi. Tingin mo ba pipilahan ka ng mga babae kung pangit ka? So am I handsome? Yes, you are handsome. Bakit mo naman natanong yan? Nothing. Gusto ko lang masiguro na tamang nakikita ako sa salamin. Nakakunot pa rin ang noon ng doktor na nagtataka sa kanyang kinikilos. May nangyari ba sa inyo, Doc? Bakit bigla na lang kayong kumikilos ng ganito? Ngayon lang kita nakitang ganyan na. Wala naman. Someone just told me that I am ugly. Really? At sino naman ang tumawag sa'yo niyan? Nothing. Hindi mo siya kilala. Of course, hindi sasabihin ni Rafael ang totoo na ang nagsabi sa kanya na pangit siya ay ang batang babaeng pasyente nila, ang anak ng ex-girlfriend niyang muntik niya ng pakasalan dahil sobrang nabaliw siya sa ina nito noon. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Hanggang kailan papatulan ni Rafael ang bata? Hanggang kailan kaya kayang itago ni Katerina ang katotohanan mula sa doktor? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!